Good morning po sa ating lahat. Ah, Welcome po sa ating worship service. Basahin po natin ang Awit chapter 139 verse 1 to 3. Ang sabi po, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa man o hindi. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Walang nalilingid sa ating Panginoon. Kita niya lahat ng bagay, maging yung iba pa. Kaya masarap, maganda na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat. Kasi wala naman tayong maililihim at kitang-kita niya rin kung paano tayo gagabayan. Yan yung pinakamahalaga. Sige po, sama-sama po tayong manalangin sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Humihingi kami sa iyo, Panginoon, ng gabay at presensya sa bawat isa, Panginoon. Alam, magkakalayo-layo man kami, Panginoon, pero Lord, alam namin, Panginoon, na batid mo po ang lahat, Panginoon, ng bagay, Panginoon. Sasamahan niyo kami, bawat isa sa amin, Panginoon. Ingatan niyo po kami lahat. Ang iyong mga salita, gamitin niyo po si Pastor Redo na siyang magbibigay sa amin ng ilaw, Panginoon, sa ating buhay. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Batid mo po lahat ng bagay, Panginoon. Walang nalilingid sa iyo, walang nalilihim sa iyo. At kung alam namin na batid mo ang lahat, wala na rin kami dapat na ipangamba. Ikaw, Panginoon, ay lagi namin kasama, hindi mo kami iiwan, at lagi mo kami inaalagaan. Lord, maraming po salamat sa lahat. At binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po ng Lunes. Miss ko na po kayo sa mga pagkakataon po ngayon na sana itong araw na to nagkakakumustahan tayo. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkamayan. Pero dahil nga po sa ginawa ng pandemic, binago ang ating sistema ng pamumuhay. At ganun din po, pati ho yata yung ating pananampalataya sa Panginoon ay nabago. Kung susuriin po sa panahon ngayon, marami ang nabago. Kaya po, pag ako'y pumupunta ng simbahan, ako po'y medyo nasasaktan dahil nga po ang dating masaya, may nagpapalakpakan sa araw ng fellowship, ay nagiging napakatahimik. Hindi ko din mawari ho na talaga sigurong ginawa ng Panginoon din to na magkaroon tayo ng pagbabago ang pamumuhay natin, na doon susukatin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ilang beses nga din po akong nagtanong sa Panginoon sa mga kabigatan din sa aking buhay na dinanas. Makailan lamang po na isa-isa tayong tinamaan din po ng hindi sinasabi natin na karamdaman dahil sa ating mga pinapanalangin, ang dami na pong nakalista. Napasama din po ako doon, napasama si misis ko, napasama pati yung anak ko. Pero ano ba ang nagawa sa atin ng Panginoon?
dahil hindi natin napag-uukulan ang ibang kwento. Nabigyan natin ng panahon na siya naman ang kausapin natin. Oo nga, na nararamdaman po ng bawat isa sa atin na marami din po ang nalalayo at na masyadong naapektuhan ng pandemic. Kaya naiba ang focus nila sa pang-araw-araw na buhay po nila. Nakataon ngayon ang kanilang yung anong mangyayari, ano yung mangyayaring kalagayan ng buhay kung ganito lamang la ang darating sa ating bawat taon, bawat araw. Ito'y pandemic paulit-ulit. Kaya ang solusyon po talaga sa tulad kong nagtatanong din, tinanong ko po sarili ko, hindi po siguro kailangan ako magtanong sa Panginoon kung bakit niya ipinagkaloob niya to. Kundi ang tanongin po natin ang ating sarili. Siguro, malaki na ang pagkukulang natin sa pagtitiwala natin sa Panginoon na kaya niyang baguhin yan at kaya niya din alisin yan. Iyon po ang wala sa atin. Ang lagi nating iniisip, anong gamot ang makakagamot dyan? Kung tanungin natin, alam ng Diyos kung ano ang gamot dyan. Kaya siguro po, sinasabi ko nga, na ang pagbabago ng buhay din natin ay tulad ng pagbabago ng kinagisnan natin na naging isabi nga, naging magulo din ang naging buhay ko po nung nakabataan mula nung aking relasyon hanggang hindi ko nakikilala pa ang simbahan ng JCC ay talaga pong napakagulo ng buhay ko. Kaya napakalaking pasasalamat ko, inalis niya lahat ang balakid, inalis niya ang karangyaan, ang kabuhayan, ang ipinalit niya, kapayapaan, pag-ibig sa isa't isa. Na naging sanhi po, kahit anong kahirapan yan, ay susundan po namin ang katulad na pinagkaloob niyang isang halimbawa. Ang isang taong alam po namin na nagdadanas ng katakot-takot na karamdaman, ngunit isang bagay lamang po siya na isang halimbawa ng Panginoon na huwag tayong matakot, huwag tayong mag-isip o umasa na darating din sa pagkakataon tayo din ay mawawala. Pero sa tao pong iyon, na naging bagay na naihemplo sa buhay ko, kung bakit hanggang ngayon ay nagiging matatag ako dahil sa ginawa ng Panginoon na siya lamang po ay ginamit na upang siya ay sundan ko. Naging isang bagay po siya na kalakasan ko, na isang bagay po siya, isang patutuon ng Panginoon, na kung anong dinanas ng paghihirap ng Panginoon, mas higit pa ang mga paghihirap nila. Kaya ang inaano ko, hindi ako maglulubay, hindi ako magbabago ng pagkilala sa Panginoon. Dahil naitanim niyo sa buhay ko at naging halimbawa kayo sa buhay ko. Kaya kung bakit kasama niyo ako sa JCC. Maraming salamat po sa buhay Kristiyano at buhay pamilya ng JCC. Isa po kayo sa nagbigay daan sa buhay kong magulo, madilim, naging maraming balakid, naging hadlang ang mga karangyaan. Iyon lang po pala, kailangan alisin yon, himisin, upang makilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Maraming pong salamat at magandang gabi na o araw
Dahil nasa kwarto po ako, kala ko nga po sa ganyang pagkakataon gabi na. Pero sabi nga, wala akong nabubuhay sa dilim dahil kung sa ang liwanag, doon po tayo pumunta. Dahil ang Panginoon, siya ang buhay, siya ang ilaw. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye po. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, and truly it is a blessing to be in the presence of our Lord. Muli, maraming salamat po sa buhay ni Deacon Joe, sa pag-welcome po sa bawat isa, at sa testimony. Ayan, may bago po tayong portion sa ating online worship service. Sa testimony po ni Brother Arnel, tunay po na nakaka-bless and nakaka-encourage na marinig po ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa buhay na ating mga kapatid. Amen po? Amen. And alam ko po na tayo pong lahat ay excited na muli na makita ang bawat isa po to have a physical gathering na makapag-worship na kay Lord. Pero as of now, we pray po na bumuti patuloy ang kalagayan ng ating bansa. Mas mapabilis po ang proseso ng pagpapabakuna. At habang hinihintay po natin yun, let us be excited po to hear the word of our Lord this morning. Tayo po ba ay excited na marinig ang salita ng ating Panginoong Diyos? Amen. And I am excited as well to share with you the message this morning. And bago po tayo pumunta sa mensahe, may isi-share lang po mga kapatid. Alam niyo po, nung ako po ay high school, meron po akong suking barbero na binagugupitan po, kasi 30 pesos lang po, 30 yung presyo ng gupit sa kanya. Back then po, ngayon 80 pesos na po. 80 pesos na po, napakamahal na po magpagupit ngayon po. At talaga pong way back then, sa kanya po ako lagi nagpapagupit. At okay naman, kaso hindi na po ako sa kanya nagpapagupit ngayon. Pero ang akin po kasing memory dun sa pagupitan na yun, si Kuya Derek po, yun po yung pangalan, ay meron po siyang kalendaryo na parang hindi niya pinapalitan. Nakalagay lang po sa may salamin niya. At dun po sa may traditional na calendar, at ang nakalagay po dun ay ang footprints of the sun. Ayan. Sino po ba ang familiar sa footprints of the sun, yung story? I think familiar po tayong lahat. Share ko lang po ng konti noong doon sa last part na akala nung lalaki na naginip na iniiwan siya na ating Panginoon every time na dumadaan siya sa pinaka-lowest, pinaka-malungkot, pinaka-lugmok, darkest days ng kanyang buhay. Kasi nakikita niya na nagiging isang pares na lang yung footprint sa buhangin. Pero yun po pala, yun yung mga times na buhat-buhat siya na ating Panginoon. At itong sulat na pong ito, poet, yung kanyang ay napakaganda po, napakaganda. Pinapakita yung katotohanan ng pangako ng Panginoon na hindi tayo kailanman iiwan ni pababayaan man. Pero minsan po sa ating buhay, mga kapatid, dumarating yung point na kung ano yung nangyayari sa paligid natin, kung ano yung nangyayari right before our eyes, is yung mga kinakaharap natin, yung mga nai-experience natin, o tinatawag nating realidad. Ika nga is when reality kicks in. Dahil ang realidad po doon sa lalaki, akala niya sa mga times na kanyang kapighatian, pag siya po ay dumadaan sa problema, ang kanya pong realidad ay siya lang ay mag-isa. Pero ang katotohanan po pala ay buhat-buhat siya na ating Panginoon. Minsan talaga sa ating buhay, ang realidad ay mas lumalamang na. Nagte-take over na doon sa katotohanan na pinanghahawakan natin. Doon na tayo nakatingin, wala na tayong ibang nakikita. Na-overwhelm tayo, doon na po tayo nakafocus. Instead, sa katotohanan o sa salita, pangako ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga po, pag tayo po ay nako-corner ng realidad, o when reality kicks in, tayo po ay
madalas na nadi-discourage. Tayo po ay nadi-discourage at ayaw po natin yan po. Ayaw po natin yan. At yan po ang atin nga pong pag-uusapan ngayong umaga. Ang mensahe sa atin, ating Panginoong Diyos. Pinamagatan ko po ito na when reality feels heavier than the truth. Po? When reality feels heavier than the truth. Ang atin pong text ay mababasa po natin sa Numbers chapter 13 verse 1 to 2. Mga bilang, kabanata 13, talata 1 hanggang 2. At ito po ay story ng mga Israelites sa kanilang pagpasok sa Promised Land. Ayan. And before nga po sila pumasok, si Moses po muna ay nagpadala ng mga espiya para tingnan yung lugar, yung lupain ng Kanaan. Titignan po natin kung ano po yung nangyayari. Pag mas binibigyang bigat po natin ang realidad, ang disappointment sa salita, instead sa salita ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin sa Numbers, mga bilang, kabanata 13, talata 1 hanggang 2. Basahin ko po. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Tayo pong saglit ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, thank you for this morning, for this opportunity to hear your word. I pray, O Father, that your word change us, Lord God, to be a better person. May it give us nourishment, Panginoon, Lord God, refreshment. Encourage us, Lord Jesus, this morning, and your Holy Spirit minister to us. Thank you, O Father, and we entrust you, Lord God, the entire message. Lord God, open our hearts and open our minds to your word. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Papuri sa Panginoon. At going back po sa atin pong mensahe, tayo nga po minsan ay na-overwhelm sa realidad. Overwhelm sa nangyayari sa paligid. At tayo po madalas ay nadi-discourage. Ito po ang epekto o discourage. At chinek ko po ang word na discouragement po, yung kanyang meaning sa dictionary at synonyms. Sa dictionary, ang sabi po, to deprive of courage or confidence. To hinder by disfavoring. Ayaw po natin yan. At ilan po sa mga synonyms ay basahin ko lang po, downheartedness, dejection, depression, demoralization, disappointment, hopelessness, lack of enthusiasm, lack of confidence, despair. Ayaw po nating lahat yan. Pwede po tayong ma-disappoint. Pwede po tayong ma-disappoint and that is okay. Okay lang po yun. We become lonely we become sad kung ano pa man po yung nararamdaman natin, to be disappointed, and that is alright po. But to be discouraged, to be discouraged, yan po yung iiwasan po natin po. We can be disappointed sa mga nangyayari sa bansa sa nangyayari sa gobyerno, yung sistema ng bakuna, yung mga nagpapakalat ng fake news. Pwede po tayo ma-disappoint, pero never po tayo ma-discourage. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pananampalataya. We go back to the word of our Lord dahil yung katotohanan ang salita ng Diyos ay magandang realidad sa ating buhay. Amen po mga kapatid. Amen. And when reality feels heavier than the truth, Lord, bakit naman ganun? It makes us discouraged. Nakakatawa po na ma-realize ang isang cause ng atin pong discouragement. Saan ba minsan nagmumula ang ating discouragement At this discouragement can originate from a beautiful dream. Ayan sa atin pong mga goals. Discouragement ay maaaring magmula sa ating mga pangarap,
sa ating mga gusto sa buhay. Ano po? And iisipin po natin, meron pong word o pangako ang ating Panginoon sa Israel. Po, sabi po sa last part ng verse 2, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Po, ibibigay na ating Panginoon. Napakaganda po. Pero suddenly doon po nagsimula lahat ng discouragement. Maybe tayo po ay merong magandang pangarap sa buhay. Sa mga student ngayon, gusto po nating maging doktor, gusto natin maging engineer, gusto natin maging seaman, ayan, nurse, lawyer, successful businessman. Napakaganda pong mga pangarap. Pero minsan dito po nagsisimula. Gustong makapagtapos ng pag-aaral, makapasa ng bar exam, ng board exam or let exam. You want to be successful in life. You want to be successful in life. Or as I was just thinking about this, you just have this dream to have a happy family, happy, well-fed family, serving the Lord. Yan po ang gusto ko. And as we approach this beautiful goals, this dreams, the vision, there lies discouragement. May mga discouragement po pala na nakaabang. And in the preceding verse, sa verse 12, in the preceding verses po, yung 12 tribes ng Israel. If you have a Bible with you po, sa Numbers 13, nakalagay yung mga representatives ng bawat tribe ng Israel sa mga spies. Pwede nyo po silang basahin. Sila po dyan ay nakalista. After lang po ng verse 2. At kung atin pong babasahin, sino po yung pangalan yung mag-i-stand out? Ayan. Sino po yung ating kilala? Sino po agad yung, ito, kilala ko to. Pwede po ba nating makita sa oras na ito? Ayan. Kung nandiyan po kayo, yes po. Ito po ay si Caleb at si Joshua. Sa atin pong Bible na ganito, Oseas po yung pangalan ni Joshua na anak ni Nun. Pero Joshua pa din po siya. Yung the rest, Caleb, Joshua, kilala po natin. Pero yung the rest, hindi na natin kilala. Maging ako po, hindi ko na po sila kilala. Pero bakit nga ba mas kilala natin si Caleb at si Joshua? Bakit? Dahil po nung may mga big challenges sa harapan po nila, only Joshua and Caleb yung may desire, yung may tapang, yung mas pinanghawakan ang salita na ating Panginoon, na pinanghawakan na binigay na ni Lord yung lupain. Yung the rest ay na-discourage. At pag tayo po pala ay na-discourage, never heard po pala tayo. Hindi tayo makikilala, we will be throwing away our beautiful story. Pag umayaw tayo, wala na pong istorya. Yung atin pong inspiring story ay maitatapon na po natin. We will not be known, we will not be heard because of discouragement. At ayaw po natin yan. At yun po, siguro yung ating point number 1. When we let the reality be heavier than the truth, we throw away our beautiful story. We throw away our beautiful story. At ayaw po natin. And moving forward po sa message, and yes po, meron po tayong mga goals, we have beautiful dreams, then comes reality. Andyan ang reality. At ano pong reality ito? Basahin po natin, tatalon po tayo ng verse 23 sa Numbers chapter 13. Basahin ko po sa verse 23. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga, ng punong granada at igos. Ayan, imagine po natin yung buwig ng ubas na pinapasan ng 2 tao. Grabe. If we could flash the image kung gaano kalaki yung grapes noon dun sa Canaan,
Yung grapes po natin ngayon ay grapes. Pero sa Kanaan po noon, parang melon. Malaki po yung kagat sa mga grapes. Positive reality ng lupain. Ano po? The fact of the land. And sa verse 27, jumping po ulit, ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Po, napakaganda. Positive reality. At ito po yung gusto nating makuha. Kaso ito na nga po yung ayaw natin. Sa next verse, sa verse 28, ay sinundan ng ngunit. And this will be the negative reality. Sa verse 28, basahin po natin, ngunit malalakas ang mga taga-roon. Malalaki ang lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Another cause ng ating discouragement. Negative reality. Bakit nga naman po may ngunit pa? May ngunit subalit datapwat. Sa verse 28. Ito na nga po, we have beautiful dreams. May pinapagawa si Lord sa atin, pero may ngunit. Ang nangyayari po sa atin minsan, mas nagiging malaki yung tingin natin doon sa ngunit, doon sa giants, doon sa obstacles. We get so overwhelmed. We tend to let go of those beautiful dreams that we have. Yung ating goals ay nabibitawan po natin, yung ating mga pangarap o yung mga pinapagawa ni Lord. Talaga pong ito po ay pumapasok sa ating isipan. Kasi po kung atin pong titingnan ayon po din po sa aking research, at ayan po, ang average Filipino height daw po, tayo pong mga Pinoy ay ang height daw po average 5'6". Dati po akong 6'11". Nahamugan lang po, kaya 5'7" na lang po ako ngayon. Nabawasan po ng konti. Moving forward po, ayon po sa mga Bible scholars, moving forward po sa story ni David, ang height po ni Goliath ay tumataas daw po ng 12 to 18 feet. Talaga pong napakatangkad, napakalaki po. Lagpas doble po sa average Filipino height. Kaso ito pong mga Canaanites daw po ay higante po talaga, dahil ayon sa mga Bible scholar ay tumataas daw po sila ng 36 feet po, 36 sa kasing tangkad po ng halos 2 giraffe na magkapatong po, poste ng Meralco. Ganun po sila kalaki. Yun po yung naging ngunit ng mga Israelites. Kaya naman pala gamelon yung mga grapes. At ito po yung negative reality. Mahirap pong bitawan ang pangarap, mahirap, pero nabibitawan ng madali ang pangarap. Paano? Kasi kung hindi natin bibigyan ng bigat ang salita ng ating Panginoon. Yes, the reality is heavy, nakaka-overwhelm. Pero bilang mga anak ng Diyos, we put much more respect, we put much more reverence, paggalang, and more weight sa salita na ating Panginoong Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Kaya ang tanong, kapatid, binitawan mo na ba ang iyong pangarap dahil sa ngunit? Sumuko ka na ba sa mga kinakaharap, sa mga pinapagawa ni Lord dahil sa negative reality ng buhay? Nabitawan mo na ba yung pangarap mo na makapagtapos ng pag-aaral, yung gusto mong gumawa na bumuo ng magandang pamilya o ayusin yung iyong pamilya? Bibitawan na ba yung mga magagandang pangarap na iyan dahil sa napakalaking ngunit? Ayaw po natin yan. O panghahawakan po natin ang bigat at ang katotohanan ng salita na ating Panginoong Diyos, yung kanyang mga pangako. Meron po tayong choice. Na whether kung mas malaki ba yung negative reality
po mas titignan natin na mas malaki yung katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. O sino po ba yung mas titimbang sa atin? At bilang pong pastor, ako po ay namamanhikan sa lahat na mas bigyan po natin ng bigat ang salita ng ating Panginoong Diyos, dahil mas malaki ang ating Panginoon sa lahat ng mga ngunit na yan, sa lahat ng negative reality sa ating buhay. Higit na mas malaki ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Amen. Kaya masarap maging anak ng Diyos po, dahil alam po natin na ang salita, mga pangako na ating Panginoong Diyos ay mas matimbang pa sa kahit anong reality. Amen po? Amen. And moving forward sa ating message to the next point, when we let reality be heavier than the truth. Una, we throw our beautiful story. Next po is we give in to pressure. When reality feels heavier than the truth, we give in to pressure. Basahin po natin sa verse 30, "Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin." Wow! Ano po? Wow! Sabi ni Caleb, mga higante na yan, wala yan. Walang kwenta yan. Kaya natin yan. Lusubin na natin. What a faith. Yan po ang gusto nating faith sa ating mga buhay. Pero sa verse 31 po, may isa na naman pong ngunit. Verse 31, ngunit sumagot ang ibang espiya kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Ngunit, ano po ba ang ngunit? Ang majority ay nag-give in sa pressure. Minority lang yung gustong gawin yung salita ng Diyos. At sa atin po, minority will be the minority. Madalas po yung majority yung nagpapayupi sa pressure. Again, ito po ay ating choice sa ating pagsunod sa mga pinapagawa ni Lord sa promised land na binibigay niya sa Israel. Sa atin po ba itong ipopostpone? O atin po bang ipopursue? Atin po bang ika-cancel? Or atin po bang i-claim? Tayo po ba ay mag-give up? Or tayo po ay mag-go? And let me say, mga kapatid, the one who promised is faithful. Tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Pag sinabi ng Panginoong Diyos na itong lupain ito ay binibigay ko na, tapat ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong bibitaw. Huwag po tayong bibitaw. Gaan naman katindi yung pressure. Amen po ba yan? Amen. And moving forward, bibilisan ko na lamang po, when we let reality be heavier than truth, pangatlo po, we belittle ourselves and God. We belittle ourselves and God. Sa verse 33 ng Numbers chapter 13, nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Ito na nga po. Pag nadi-discourage po pala tayo, nagmumukha po tayong tipaklong. Huwag mo na pong tignan ang iyong katabi. Yan po ay magandang mariposa. Pero yun nga po. Pag tayo ay nadi-discourage, nagmumukha tayong tipaklong sa ibang tao, sa ating mga sarili. A lot of times sa aking buhay, nagmukha po talaga akong tipaklong. Pero ngayon po ba, tipaklong pa rin. Biro lang po. Belittling ourselves and we tend na maliitin ang ating Panginoon when we let the reality be heavier than the truth. At ayaw po natin yan. Ayaw po natin yan. Amen po? Amen. And moving forward, when we let reality be heavier than truth, it becomes contagious. Ito po ay number 4. It becomes contagious. Numbers chapter 14 verse 1. Basahin ko po, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nagliyakan.
nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag nag-iyakan. Ano po ba ang nagagawa ng reality at tayo po ay nadi-discourage? Ito po ay isa sa pinaka-delikadong effect po, nakakahawa para po sa mga leaders ng church, again, hindi po tayo pwede ma-discourage. Pwede po tayong ma-disappoint, again, pero hindi po pwede ma-discourage dahil nakakahawa. Again, we can be disappointed with all the things happening sa ating paligid, sa ating family, sa ating church. We can be disappointed, pero huwag po tayong ma-discourage. Sabi nga sa salita na ating Panginoon, be strong in the Lord and in the power of His might. At yun po yung katotohanan na tayo po ay magpapatuloy na isulong ang kingdom of God kahit tayo po ay nasa pandemic. Amen po ba yun? Amen. And lastly, when we let reality be heavier than the truth, pag tayo po ay nagpapadala sa ating discouragement, ito po ang pinaka-nakakalungkot sa lahat. Ito na po ang hatol ng Panginoong Diyos. Ito na po ang verdict ng Lord sa mga Israelites. Basahin ko po sa New King James Version ng Numbers chapter 14 verse 34. Verse 34, according to the number of the days in which you spied out the land, 40 days. For each day you shall bear your guilt 1 year, namely 40 years, and you shall know my rejection. And you shall know my rejection. And ano po ang nangyayari pag tayo po ay nagpapadala sa discouragement po ay blessing denied. Blessing denied. Hindi na po natin makukuha yung blessing po. Hindi na natin kung hindi man na-delay, nawala. Kung hindi man nawala, tumagal. Bakit ba nagaganto? Bakit hindi nakuha yung blessing? Simple lang po. Binibigay na ni Lord yung lupain. Binibigay na ni Lord blessing, which is giving to the children of Israel. Binibigay na. Binibigay na. Pero na-discourage. And if we give much weight po sa word ng ating Panginoon, binibigay na sa kanila pero hindi nila pinahalagahan. Hindi pinapahalagahan. Blessing denied. Napakasakit po niya. Well, ito po ay sa mga Israelites. Dito na po ako magko-close. Ito po ay sa mga Israelites. And ano naman po yung sa atin? Ano naman po? Tayo po ay pupunta sa New Testament, sa word ng ating Panginoong Jesus, sa Matthew 6:33. Ayan, mga memories po natin. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek first the kingdom of God. Ano po ba ang kingdom of God na ating isi-seek first? Ano po ba ang ibig sabihin natin when we say kingdom of God? Pag may kingdom, ay meron pong nagro-rule. Ayan po. Meron pong nasa authority po. Merong hari na dapat sundin. And ano po ba ang ibig sabihin natin sa seek first the kingdom of God? Is saying Lord, I want you to rule over me. God, I want you to have the authority in my life. And we say this that Lord, that I want to seek you first. And before magsimula ang araw ko, I will pray, I will meditate on your word. Gusto kong pagharian mo ako higit sa lahat. Pagharian mo ang buhay ko, una sa lahat. The kingdom of God and His righteousness. To give much weight sa salita ng ating Panginoong Diyos. At bonus po mula sa ating Lord that He will be our shepherd. And He will be our shepherd when we face discouragement sa panahon ngayon. Let me go back to Psalms 23
kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Napakaganda. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Tayo po ay dadaan lang, hindi tayo mag-i-stay. Pero kahit gaano kadilim, yung atin pong dadaanan, hindi po tayo matatakot. Hindi po tayo matatakot sapagkat kasama natin ang Panginoon. Patuloy po natin na panghahawakan ang kanyang mga salita at mga pangako at lubos nating mararanasan ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Amen po? Amen. At tayo pong sumaglit ay pumikit po. Manalangin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos Ama na nasa langit, tunay nga po, Lord God, na kami ay nagpapasalamat sa iyong mga salita sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na ito po, Lord God, ay patuloy nga po, Lord God, na kumilos sa aming buhay, patuloy na mag-minister sa amin ang iyong mga salita sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoong Diyos, about sa reality, Panginoon, na aming kinakaharap sa araw-araw, Lord God, ay tunay nga po, Lord God, na kami ay palalakasin. Kami, Lord God, ay sasamahan. Huwag niyo pong hayaan, Lord God, na kami ay ma-discourage, Panginoon, Lord God, na Lord, mawala po, Panginoon, Lord God, yung mga pinapagawa niyo po sa amin, Lord God, yung mga pangarap na nilagay niyo po sa puso namin, yung mga vision na nilagay niyo po sa isip namin, ay huwag pong hayaang mawala, Panginoon, dahil sa discouragement, Lord God, na buhay na ito. Lord, huwag niyo po kaming hayaan na ma-discourage, Lord God, bila rin po mga leaders ng mga church, dahil ito po nga ay nakakahawa, Lord God. Huwag niyo pong hayaan na kami ay magpayupi sa kahit anong pressure ng mundo, Panginoon. At Lord, ito po ay nagkakos din na kami ay maliitin namin, Lord God, ang aming mga sarili. At maliitin ka namin, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan ang discouragement na yumakap, Lord God, sa aming buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Bagkus, Lord God, ang iyong dakilang presensya, ang iyong katapatan, ang iyong encouragement, Lord, ang siyang bumalot sa amin, Panginoon, Lord God. Ang siyang bumunga, Panginoon, ang siyang makita sa aming mga buhay. Huwag po kaming magpatalo, Lord God, sa discouragement ng mundong ito. Dahil tunay nga po, Lord God, na kayo po, Lord God, ay kasama namin, Panginoon, na kayo po ay tapat sa inyong pangako, na hindi kami iiwan, hindi pababayaan man. Lord, ano man po, Lord God, aming pinagdadaanan, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na kami ay palakasin mo, kami, Lord God, ay patuloy na samahan mo, Panginoon. At Lord, kung may mga kapatid po ako, Lord God, na nadi-discourage sa oras na ito, dalangin ko, Panginoon, ang iyong mga salita, ang siyang mag-minister sa kanila, Lord God, bigyan niyo po sila, Lord God, ng panibagong sigla, nagmumula sa iyo. Patuloy po kami, Lord God, na tumingin sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako, na mas bigyan po namin ito, Lord God, ng bigat, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Patuloy po namin itong mas bigyan ng respect, ng paggalang, Lord God, dahil tunay nga po, Lord God, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako ay mas mabuti, mas maganda sa aming mga buhay. Higit-higit pa sa kahit ano pa man po, Lord God, sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pong pagsama sa amin at patuloy ko pong pinagkakatiwala sa inyo ang lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at minsan pa patuloy nating gamitin ang presensya nating Panginoon sa umagang ito. Let's all be reminded that the greatness of God is always with us, that He is good, and let's just allow God to work within us. Hallelujah and hallelujah to you, Lord. We worship you, we praise you, Almighty God. 1,000 times I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, so I'm caught in your grace everlasting. Your light will shine when no else fades, never ending. Your glory goes beyond
embrace everlasting. Your light will shine when no else fades, never ending. Your glory goes beyond all things. Yeah, in my heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. We worship you, Jesus. We want to feel your presence, oh my God. Well, above all else, and my purpose remains the art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all things. Yeah, my heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Rise out, Lord. My soul cries out to you. My soul cries out to in my heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Rise out, everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Rise out from the inside out of my soul. Rise out. We worship you, Jesus. We invite your presence in this morning. Consume us, Lord. Work within us, Lord Jesus. And we're lifting our praise, the highest worship and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Amen. At muli, maraming salamat po mga kapatid sa ating pong pakikisa.
sa atin pong gawain sa umagang ito. I pray we're all blessed. Tayo po ay matutunan, tayo po ay may take away, tayo po ay ma-encourage, tayo po ay napalakas ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kapit lang tayo mga kapatid, konti na lang din po at tayo po ay magkakasama muli sa live worship. Patuloy po natin ipag-pray ating bansa, ang bawat isa, at patuloy na pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay dumako sa pangwakas na panalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata at ang ating mga ulo. Dumako sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos Ama, nasa langit, patuloy ka naming sinasamba, pinapapurihan, itinataas, niluluwalhati sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa aming natapos na gawain. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pong pagsama, sa iyong pong karunungan na ipinagkaloob na mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Lord God, sa nais mong sabihin sa amin sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na ito nga po, Lord God, ay patuloy namin na panghawakan. Namin po, Lord God, ma-apply sa aming mga buhay. Lord God, ito po ay magpalakas sa amin. Every time na kami po, Lord God, ay madi-discourage, Panginoon, ay mas bibigyan po namin ng bigat, ng mas paggalang, mas respeto ang iyong mga salita. Pagsunod sa mga ito, Panginoong Diyos, obedience sa iyong mga salita, Panginoon, na tunay nga po, Lord God, na magre-resulta, Lord God, ng pagpapala mo, Panginoon, magbubukas ng kalangitan, Lord God, sa iyong mga pagpapala. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na kami po, Lord God, ay sa pagdaan namin sa mga discouragement, ay iyong pong comfort, ang iyong pong pagsama, ang iyong pong pag-aliw, Panginoon, ang iyong pong kalakasan, ay sumaamin, Panginoon, at tunay nga po, Lord God, na mas maranasan ka namin sa mga oras na ito, Panginoon. At Lord, maraming salamat sa iyong mga salita sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po itong mag-minister sa amin sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. At Lord, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy po namin inataas sa iyo ang aming simbahan, ang Jesus the Shepherd Community Church, ang iyong pong pagpapala, Lord God, ang iyong pong protection, ang iyong pong pag-iingat sa bawat isa, sa bawat member, sa bawat leaders, sa bawat bisita na nanonood sa oras na ito. Lord, pagpalain niyo po kami, Lord God, yung aming mga hanap buhay, yung aming pong mga trabaho, sa bawat po, mga estudyante, Lord God, ay patuloy niyo nga po, Lord God, na samahan, Lord God, wisdom, Panginoon, na sa bawat decision na aming mga buhay sa darating na linggo. Kami po, Lord God, ay gabayan mo. Kami, O Lord God, ay pagpalain mo, Lord God. I pray, O Father, for fruitfulness, Lord God, for multiplication, Panginoon, ng mga pinagkakaloob niyo po sa amin, Lord God. At patuloy po na kalakasan, Lord God, strength and your might, Panginoon, be upon us. Thank you, O Father. And Lord, we pray, Lord God, sa mga pasasalamat, sa mga nagdiwang ng kaarawan, kay Mama Babel, kay Lola Marita, kay Brother Dave, O Father, we lift them up to you, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay at sa isang taon na pinagkaloob niyo po sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagpapala, ang patuloy niyo pong kagalingan, good health sa kanila, Panginoon. Patuloy niyo pong pagsama and your favor, Lord God, decision, wisdom sa bawat decision ng kanilang mga buhay, at patuloy niyo po silang pagpalain nang sa gayon, Panginoon, Lord God, ay mas maging pagpapala po sila sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay at patuloy po namin silang itinataas at pinagkakatiwala sa iyo. At Lord, maraming salamat minsan pa sa iyo pong patuloy na pagsama at pag-bless sa aming pong simbahan. Dalangin ko po, Lord God, ang iyong pagkakaisa ng bawat isa. Lord God, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan ay sumaamin, Lord God, at patuloy po namin magpapatuloy, Panginoon, sa pag-serve, sa pag-worship, Lord God, sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Palakasin niyo po kami, proteksyonan niyo po kami, at Lord, patuloy niyo po kaming gamitin, Lord God, sa naaayon, Lord God, sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoong Diyos, at pinagkakatiwala ko na po sa inyo ang lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po muli, mga kapatid, and God bless us all.